Kausap, nandito tayo kay Attorney Claire. No, sino ang nagpatahimik sa isang kilalang anti-DDS vlogger? Walang iba kundi si Mima Alicia. Sino ang nagpatahimik? Alamin natin kay Attorney Claire Castro. Pasok, Attorney. Malademonyo yung ganong gawain. So, di ba mga kakli? Imagine, yung pagbabanta sa kanya, kinundina niya. Di ba? Kinundina niya. Senator Robin Padilla. Ang tanong natin, yung pagbabanta ni Vice President kay Pangulo, hindi ba kakonde-konde na yun? Diba? Kaya alam mo mga ka-clear, sa totoo lang, parang nga wala siyang moral ascendancy na magsabi na malademonyo yun hanggat hindi siya natututo. Okay? Kasi tandaan nyo, nung tayo napunta sa Canada, may mga DDS doon. Ano sabi? Mamatay ka na sana? Tapos sasabihin ni Senator Robin Padilla, balat sibuyas. Diba? Mga may share lang ako, nakita ko to ha. Kaya ito ang mangyayari sa atin eh. Okay. Itong pwede mangyari. Ayan to. Ito. Aral ito. Alam mo kasi parang nadja-justify kasi nila, no? Nadja-justify kasi nila yung ginawa ni VP Sara. Nadja-justify nila. Ito dito ko kinuha. Pahiram po muna ha. Ayan, July 2028 na. Baka ito na ang maging aral, no? Pag hindi natin ito na itama. At pag hindi na itama itong ginagawa ng mga Duterte, nananakot, nagbabanta sa buhay. Diba? Hindi na naman si VP Sara eh. Diba? Nandiyan din naman si Baste. Nandiyan din si Baste. O, yan. Mga kaya yan, pinagbantaan po ako ni classmate na papapatayin niya daw ako pag lumabas ako dito. Conditional yan, ha? Okay. Baka naman may magandang reason siya, kaya niya nasabi yun. So, maliwanag, di ba, yung mensahe. Maliwanag yung mensahe dito. Kasi nag-justify ngayon yung ginagawa ng mga Duterte, pati yung mga DDS, na patungkol sa mamatay ka na sana, buhay ka pa girl. May gumanyan kay mga kaklir, kay Angel Locsin. May nakita ako. Buhay ka pa pala girl. Kala ko dead ka na. Ganun sila. Pero, ito si Senator Robin Padilla, nakaranas ka ng ganyan. Hindi ba dapat magsimula ka na patigilin mo yung mga kaalyado mo? Na huwag maggaganon. Huwag magbabanda sa buhay. Huwag paggalaruan ang isyu ng buhay. Pero balik tayo mga clear. Sana matuto na siya. Okay? Okay, dito tayo. Sana siya. Okay. Ito mga clear. Ang bata pa pala niya, 24 years old lang Okay, kasama niya ang kanyang live-in partner. At yan. Riding. So, ilang kaya ito? Teka lang mga clear. Meron ako ditong report Okay? So, ito. Police identified the fatality as Mima Alicia Lipata, an anti-DDS vlogger. Okay? According to witness Ed Eliazar, a neighbor of the victims, he heard several gunshots at 3 a.m. and went outside to investigate. He found Lipata lying unconscious on the road with a gunshot wound to the head, while Lius was still conscious despite suffering multiple gunshot wounds. Eliazar immediately sought assistance from Jesus Alboro Jr., the owner of the house rented by the victims. Alboro rushed Lius to Camarin. Camarin Doctors Hospital for emergency treatment. Police have launched okay. Sana si Anong nangyari kay Okay, anong nangyari kay Alicia dito sa kwento na to? Okay? Ang buhay ay sinelboy Lius or Luz. But anyway, mga clear, for a while okay.
Basahin lang tayo. Ito ang na alam kong report kanina pang umaga. So, hindi ko pa alam kung anong latest. Wait lang. Saan yung photos? Photos. Okay. Basahin ko lang mga kaklir. Okay? So, shooting incident, July 17, 2026, discovered at about 3:06 a.m. Kanina nga lang, madaling araw. Reported to SS9 at about 3:30 a.m. Okay, ang first responder, dumating agad doon, 3:35. So, Everybody, Apple Island Pier with Sally. Isang pagdating, Leopold, okay, kasi 3:30 na-report eh. So, 5 minutes. Nakapunta na. Okay, nangyari ito sa gated subdivision sa Subdivision Block ba? 3, Lot 18B, Tierra Nova subdivision, Caloocan. Okay, okay. Dalawang unidentified male persons riding a motorcycle. Okay, so okay, and anong nangyari? 3:30 a.m. On July 17, 2026, ang personnel ng PSS 9 CCPS naka-receive ng information. An alleged alarm. So, nagkagulo. Putukan eh. Doon nga sa 166 at Block 3. So, pumunta agad yung miyembro ng pulis at verify yung report. Pagdating nila doon, ay nakita nila ang isang hindi nakikilalang babae na nakahandusay, unconscious on the ground. At base nga doon sa kwento ni Ed Eleazar, nakadilig nga daw siya ng putok at kaya mabilis siyang lumabas. At na-discover niya yung isang victim nakahandusay na may tama sa ulo. At yung pangalawang victim, unconscious, pero nag-suffer din or may mga tama din ng back. So, kaya in-inform niya nga yung may-ari, si Alboro, para makahingi agad ng tulong. Kaya dinala agad si yung lalaki, si Luz, sa kamarin. So yan ang natanggap natin na report at tama naman doon sa news mga kaklir. So, pero marami ngayong mga vlogger mga kaklir nagpapakita kung sino yung maaaring Nagplano. Nagbanta. Mhm. Okay? May nakita ako dito, ha? Pakita ko lang yung picture. Pakisabi kung sino to, ha? Si Kokoy ba to o si Ballpoint? Okay, wait lang, ha? Ito. Ay, saan yung picture? Wait lang po mga clear. Wait lang. Wait, saan na siya? Ay, kamusta si attorney? Yun, to. Share ko nga. Ito lang naman nakita ko. Siyempre, wala naman tayong personal knowledge dito. Kaya lang kung ano man yung makakatulong na impormasyon ay dapat malaman ng mga otoridad. Kasi pwede naman silang maimbitahan bakit sila nagsabi ng ganon or nagbabala. Okay? Ito, mga klira. Bakit nawala? Wait lang. Ayan. Ay. Yan. Lumalabas dito. Siyempre, hindi natin naman alam kung ito yung totoong pangalan niya. Sa Junjun F. Maranan. Tama ba? Sino to? Si Ballpoint ba to? Si Ballpoint. Addictus Rex. Tama ba? Diba? So, isa to.
At syempre, kailangan itong ipagbigay alam sa mga otoridad. At kasi ito sila mga Christian, hindi natin alam kung ito ba ay DDS or yung mga nagbabanta, hindi natin alam. Hindi ko na makilala to, si Junjun F. Maranan eh. Kaya nababanggit lagi yung DDS. Kasi ganito kasi sila magsalita. Ganito sila manalangin. Buhay ka pa pala. Ganun sila Pero magsalita. yung na-encounter ko sa Canada, DDS nga yun eh. Bakit ko alam? Kasama ni DDS Vic Vic Rodriguez. At nalaman Listado. ko na DDS sila nung hindi ko pa alam yung nandiyan yung picture ni Vic Rodriguez because of the narratives. No? Ano bang naratibo ng DDS? BBM resign. Mamatay ka na sana. Maleta. PI. Maleta. Diba? So, yung mga nagbabanta sa buhay, isipin natin, saan sila humuhugot ng lakas ng loob para magbanta sa buhay? Vance. Or magbanta na papatayin? Sige, kanino? Di kay dating Pangulong Duterte at saka kay VP Sara. Pati na kay Baste. Yun yung mga words na nadidinig nila. Kaya ang akala nila, since iniidolo nila, tama. At ngayon, sa hearing, sa impeachment trial, gina-justify. So, iniisip nila, maliit lang palang bagay yun. Di ba? Maliit lang palang issue yun. Di ba? Nakaligtas nga ang vice-presidente. So, gagamitin lang nila yung reason na ginagamit ngayon ng vice-presidente. Matapos niyang ipangalandakan ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at saka ni House Speaker. Diba? So, maliban dyan, mga kakliyan, maliban dyan, meron din tayo nakitang picture eh. Wait lang po, share ko. Yan na, galing lang sa kanila. Ako, wala akong personal knowledge. Pero, sinishare lang natin kasi baka makatulong. Ito din, ito, gamitin ko itong picture niya, kasi hindi ko naman ito napanood eh. Okay? Yan, kay Sir, Vodcaster. Armandin. Armandin. Ba? Armandin. Vlogcaster. Ito, according to him, ay lumalabas na nagbanta din itong si dating captain, Dado. Dodo Clemente. Dado. Kaya, sabi nga natin, Dado Clemente. siya ni hardcore din to, mga ka-clear. Diba? So, wala tayong pinagbibintangan. Actually kasi wala tayong personal knowledge. Hindi naman natin alam ang personal na buhay nitong si Mima Mima Alicia. So, nakikita lang naman natin sila. Christy sa Jamang. pag-vlog. Ako nga, hindi ko siya personal pang nakikita eh. Diba? Pero nakikinig tayo sa kanila, nanonood tayo sa kanila, kasi para malaman din natin ano ba yung mga issues. Okay? Katulad nito, kay Sir Vad. Hindi ko to alam kasi hindi ko napapanood dito. Hindi ko sila pinanonood. Itong si Dodo. Ayan siya nagsabi, si Sir Vad, na lumalabas na isa sa nagbanta, itong si Dodo Clemente, DDS. Diba? So, hindi tayo pwedeng mag-conclude kung sino ang maaaring gumawa kasi may investigasyon pa. Para mahina yung aking internet. Okay ba? Parang humihinto ako. So, mahirap mag-conclude kung ang reason ng pagpapatahimik sa kanya ay politika o personal. Hindi natin alam. Pero, ang sabi din naman ng mga otoridad ay hindi ito tutulugan. Iimbestigahan kasi kahit anong kulay pa,
kahit sa DDS mangyari yan, hindi dapat ito ikatuwa. Tama. Diba? Ay, Hindi ito dapat ikatuwa. attorney. Ah, Wait lang. Attorney, yung mga garapatang DDS, tuwang-tuwa sila sa nangyari kay Mima Putragis. Ang sarap basagin ng mga pinagsasabi nila. ito nga nakita ko din to, Rika Fort Loves. Ang mga latest niya, binatikos niya, okay, naging topic niya rin si Sec John Vic. Pero I doubt na pakinggan ito ni Sec John Vic. Bakit? Kasi hindi siya nanonood. Hindi siya nanonood ng ganito. Hindi ko alam kung ano. Hindi siya nanonood masyado sa SOCMED. At si PNP chief, I doubt kasi sila din po yung tinawagan natin kasi para magkaroon agad ng pag-iimbestiga dito. So yung nagbigay sa atin ng kaalaman ay mula ito kay General Nartates. At syempre umaanda na rin po ang NBI. Hindi po ibig sabihin na dahil anti-DDS siya ay agad-agad na imbestigan. Sabi ko nga po, kahit sino pa, kahit anong kulay pa yan, kasi buhay yan. Kung nagkakaroon man ng pagdidiskusyon, dapat hanggang diskusyon lang. Dapat hanggang diskusyon lang. Kung ito yung naging sanhi, mga clear. Again, hindi tayo pwedeng mag-isip agad na ito ay politika. Hayaan na lang natin ang NBI, ang PNP, ang magbuo ng kwento dito. Diba? Kasi di natin din kilala itong mga kasama ni Mima. Hindi natin kilala. Okay? So, opo, yun nga, Cheryl Baniaga, oo. Ayan actually hindi ko nga siya napanood, pero na-take up siya ni ni Sir Vad. Ayan si Dado Clemente. Dati tong PMAyer diba? Wala, graduate pala. Parang umalis lang yata agad Parang nag-resign, nag-retire agad na maaga. Ano pa guys? Si Dado, yan. So, but anyway, nakakalungkot siya dahil kung ang reason dito ay para patahimikin, para hindi na makapagsalita, hindi dapat. Kasi kahit tayo naman kinukondena natin, pati hindi lang yung pagpatay, pati yung pagbabanta sa buhay. Kaya nga sabi ko, sana si Senator Robin Padilla matuto sa naging karanasan niya. Dahil meron sa kanya isang netizen naggalit, pero parang nag-sorry naman yata na naghahanap ng babaril. So anong difference? Pinag-usapan natin kahapon yung difference. Diba? Ang difference dun sa nag-post lang yon. Pero syempre, delikado yon. Hindi yan dapat i-tolerate, mga kaklir. Post lang yon. At wala pa siyang kausap. Wala siyang kakontrata. Unlike yung kay VP Sara, may kakontrata siya. Nagkausap na sila at willing to do the killing. At anong difference naman nung hinaras tayo sa Canada? Nandyan lang sa tabi ko. Nandyan lang sila na nagsasabing mamatay ka na sana. Personal. And then, sasabihin ni Senator Robin Padilla, balat sibuyas tayo. Yun nga lang, post. Umalma na siya. Diba? Kaya hindi siya dapat nagsasalita ng balat sibuyas pag nagkakaroon ng pagbabanta sa buhay. Hindi ka pwede magsalita ng balat sibuyas. Diba? Kasi tatama rin yan sa'yo. Tinan mo, tumama sa'yo, Senator Robin Padilla. Diba? Kasi pinagbawalang bahala niya ni Senator Robin Padilla yung mga pagbabanta. Diba? Mga pagbabanta. Wala bahala niya. Gina-justify niya pa. Pero sabi niya, balat sibuyas. Diba? So sana, maging aral to kay Senator Robin Padilla, kausapin niya na yung mga kaalyado mo, kausapin mo si VP Sara, na wag, at mga Duterte, na wag sila magbabanta ng buhay.
Diba? At huwag silang papatay. Well, anyway, na-tolerate naman yan ni Senator Robin Padilla kasi alam naman niya pumapatay yung idolo niya si dating Pangulong Duterte. Diba? Okay naman sa kanya yun. So, dito mga ka-clear, hintayin na lang natin muna kapag ka mayroon naman, again, mayroon tayong update sa report, ay isi-share natin yan. Pero syempre, pagdasal lang din natin, sabi ko, muli, no, kahit anong kulay pa yan, DDS man yan, or BBM supporter yan, hindi dapat kinikitil ang buhay. Agree. Kung mag-discussion kayo, discussion lang kayo. Problema nga kasi, although, sabi natin, naku, ituturo na naman ang DDS dito. Hindi tayo nagtuturo. Tigilan nyo na lang kasi ang pagbabanta sa buhay. Agree. Diba? Simulan nyo sa vice-presidente nyo. Yun lang yun eh. Kasi kung yung vice-presidente nyo, iniidolo nyo, may kilalang mga killer. Diba? May kilalang mga killer. O kung hindi man niya mga friends ito. Diba? Kasi kinall out tayo ni Marian Nanale. Sabi niya, huwag sabihin friends. Hindi ma, kung friends man or hindi niya friends ito, kakilala lang. Thank you for that, Marian Nanale. At least may kakilala siya. Diba? Dapat simulan nyo sa puno, sa pinaka-pinuno nyo. Tumigil sila sa pagiging marahas. Nakailang beses na bang nagbanta si Baste sa buhay ng Pangulo? Diba? Hindi ko nga alam kung nadidinig ito ni Senator John Vic. Ilang beses na ako, Romanovs. Tapos yung ulo, yung gusto niya, target niya, ulo ng Pangulo. Nakakailan na si Baste. Pumapaldo na. Pwedeng ipagwalang bahala. Diba? Pero anyway, mga clear, yun lang. So, nakikiramay po tayo sa pamilya po ni Mima. Hindi man kami nakikita ng personal, pero syempre, iba yung turingan eh. Iba yung turingan. Pag mga nag-vlog. Kahit tayo kayo nga, hindi kayo nag-vlog, pero mga ka-clear, alam niyo na, parang ang close na natin lahat, kahit hindi tayo nagkikita-kita eh. Kaya nakakabigla. Alam mo yung dating, alam mo parang, nung, una ko kasi siya nakita, mga ka-clear. Kay Streetwise, kay Takero. Hindi ko naman pinansin, di ba? Parang, sino man lang gumawa nito kay Alicia. Parang Makarma ba? Parang something like that yung title ni Takero. So hindi ko siya iniisip. Until may nakita ako na RIP. Hindi ko alam kung kay Boss Mike yun or kay Top 1 yata. Kaya nung binanggit niya sa akin agad yun, nagbigay ako ng information sa NBI. I went kay General Natatis. Okay mga ka-clear? Again kahit sino po, kahit hindi po BBM supporter, kahit po DDS, hindi po dapat ganito. At may mangyari man sa DDS na ganito, syempre kailangan din natin na matulungan. At ganyan tayo dapat mga ka-clear ha. Kung diskusyon lang, issue lang. Dapat. Issue lang. Kahit kung DDS man na nangyari yan, dapat agad maimbestigahan. Yun lang yun. Kailangan. Uy, mahal. Lechon paksiw, Nay? Takam sarap ng lechon paksiw. Pure food. Pwede lang naman magdiskusyon sa ganito, pero yung buhay, hindi yan sinusugal. Kaya sana tumigil na yung mga DDS. Kasi ayaw namin mangyari sa inyo yung ganyan. Kasi kung meron kayong ganito mga balak, bubuyalta rin yan sa inyo. So wag. Okay mga clear, so yan lang po so far ang ating maibabalita at nakikiramay po tayo. Lahat po tayo dito malungkot. Okay? So binigay ko lang po sa inyo yung picture ng mga na rin po na take up ng ibang mga vloggers na maaari na maimbestigahan kasi mukhang sila din ay isa sa mga nagbanta sa buhay po ni Mima Alicia. Okay, salamat, thank you so attorney. much. Don't forget to like, share, and subscribe, no?
And bago ako magpaalam, gusto ko munang pasalamatan. Dapat hindi pala ako naka-red. May nagkataon po kasi nasuot ko na siya. Ito po ay galing sa DCRH. Wow! Congratulations po dahil Salamat, attorney. Alright, next topic. Punta ka tayo kay attorney Rene Bueno. Parang may nakita.